kasalanan upang tayo ay maging marapat ng banal sa banal na pag-ibig. Sa lahat ng mga kamero ng banal, Ama naming makapangyarihan, digin mo ang aming mga kaibigan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mo na nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang malapit sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang buhay. Pagbasa mula sa aklat ng Kalunan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kabuntimang kahirap. Sa akala ng mga hanay, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nanahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pag-iis nila ay tutupasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubo tulad ng ginto sa tulawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusubo. Pagdating ng Panginoon para ganting padaan ng mga banal, magniningning silang parang hinas ng bibiyag na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa lipi, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila pagpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makapag-unawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay magbubuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at mawain sa Kanyang mga hirap. Ang salita ng Diyos. Panginoon nagmamahal at mawain sa lahat. Kay ganda ng kalooban mahabagin ang Diyos, kung magaling ay banayan, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginoon nagmamahal at mawain sa kanan. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabog niya ang ating pinagmulan. Alam niyang babalik niya sa alabog kung mamatay. Panginoon nagmamahal at mahabagis. Ang buhay ng mga tao ay parang namuang katulad sa parang ay lumalago na animo ay pulang-lang. Kapag ito'y nahanginan, nawawala at nalalagas, nawawala ang ginto at hindi na mamamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yaong magtatanong nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa buhay na kautusan. Panginoon nagmamahal at mawain sa kanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa mga tuwid,
Tayo'y namatay at naligay na kasama niya sa pamamagitan ng bilyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at na hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwala mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay di na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. May ganti siyang kahalan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkain na ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay ikalutan ng mga Hudyo. Paano may ibibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo, mali magkanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nilalaan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, kung sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain ko bumaba mula sa langit. Ang kumakain ko ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ikaw katulad ng pinari ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila pagamat kumain niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kahit po tayo nababalutan ng kalungkutan, papapinarin ko sa inyo na magandang gabi sa inyo lahat. At nakikiramay po kami sa pamilya po ni Father Codor ng aming taus-pusong pakiramay. Ngayon, tinitignan ko ang mga panito na rin si Isang Great Carmelista, si Father Jojo, ilan ang batang ko, Father Jojo Gonda, Father Roy Pangatanay, Father Mel Maxino, and Father Tony. They have one common denominator.
Sila po ay naging formator ng mga seminarista. Tama po ba ako? Naging formator. At nakapasigurado ho ako na kapag ka-formator mo ang mga ito, kahit hindi ho ako nakaranas sa mga disiplina sa seminaryo, umaasa po ang mga yan na tulad ni Ipayro. Umaasa po ang mga yan. Pagpasok sa seminaryo, base na rin sa experience namin, kami seminarista, na pagpasok po dyan, ay talagang ikaw ay may kapisong maging pare. Sapagkat noon, ay tumatakbo sa aking isipan at siguro pinapagarmen nung kami seminarista na talagay doon sa aming karatulador. Sa seminaryo, San Francisco de Sales, paaralan ng mga nagpapari. Tama po. So, mga kapatid sa pananampalataya, ako'y ganun din. Nagkaroon ako ng bukasyon. Talagang gusto ko magpari noon. Ano ho? At sabi ko nga, nakit ko siguro pagpasok ko sa seminaryo, pwede naman akong ordinang bilang pari, pero hindi. It will take siguro na 12 years bago ka ma-ordinang pari. Ay basta gusto ko, nakatapos ako ng minor, nakatapos ako ng college, sabi nga ni Monsignor, if you will enter, if you will continue sa theology, you must remember that the priesthood is just around the corner. Sabi ko, walang problema, gusto ko magpari talaga, 4 years lang mo ang theology noon. So, kinakailangan ko rin-decide ka, pagpasok mo ng theology, tama po. So, mga kapatid, ganun nga ang ginawa ko, tuwan-tuwa ako, apat na taon na lang. Ano? Sapig na ako maging pare. Pero, kung baga sa makina, mga kapatid, makina na sasakyan, parang may abnormality yata nangyari. Parang may nasirang pyesa. At ngayon, parang nanilamig mo ako. Parang ayaw ko muna yata magpa-order. Ano? Gusto ko yata lumabas na. Yung lumabas na, hindi ko sabi ko, lumabas muna. At ito nga po ang ginawa ko, mga kapatid, sa pananampalataya, nagkaroon ako ng crisis. Ano? Parang kulang eh. Sabi ko sa aking buhay, kulang. Parang yung apostolic ko, parang hindi nagbigay na seminaryo. Hindi ako nahubog sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao. Okay, napunta sa mga parokya, pero hindi yung sapat para sa akin. Kaya ako okay ng sabi na, nagpaalam ko sa pare. I'm sorry ha, ititipagi ko lang ng kaunti. Ano, nagpaalam mo ako noon. Ang napag-alaman ko ay yung pare ko noon, patay na siya, pero nag-iipis ko, si Father Angel Lagdameo ng panahon yun. Naging bisang Angel Lagdameo na nakasayo bilang auxiliary bisang ng Archdiocese of Cebu. Ngayon, ang sabi niya, lalakas ka namin. Ano? Wala naman kami masamang record sa iyo. Pinignan ko ang record. Wala ka naman masamang record. Mabait ka naman na nasabi. Nandito ako noon. Kaya pagkatapos ko noon, ay ang nakakala nyo, mabait ako. Pero yung kalibuturo ng puso ko, yung hindi mo bait. Baka mo masira na hindi ang simbahan kapag nagtuloy ko ng walas-walas. Una, yun nakasambol sa ito yung SFCP sa kanya, pati nagtaway ng paningin na disiplina mata sa akin. Alam mo, parang gusto niya magpatuloy ko, pero hindi ako masusunod dito, buhay na ito. Ano? At ngayon, nagpakalat ako. Pinayagan, pero sa tingin ko, akala na ito na ba eh. Then, sige, go ahead. Pero alam mo ninyo, yung agency sinasabi ko, alam mo lang aking spiritual director, gano'n ko yun. Monsignor Baldaigdiga, ibalang ko yun, at saka Monsignor Amatolito. Alam mo, nagkahalik-base Amatolito. Bakit kagagawaan na? Anong ginawa mong nalupuhan? Wala ko. Nanlamig lang po ako sa aking bukasyon. Ngayon, hindi nga ulit. Anong plano mo? Magtatrabaho muna ako sa labas. Inalaman.
Anong uri ng trabaho? Ano kung pagpapasukan natin, mata-seminary ako sa kasakali, pagtuturo, saan ka magtuturo? May kilala ko sa UST. Sabi ko, pagtuturo ako sa college sa klase, ayaw naman ako theology. Okay. Ngayon, yung ako ay pinatatawag ng hindi ko man ng kung sino man niya, pahing mo yun. Aba, naroon yung dalawa ni Monsignor Taibigan at saka Monsignor dito. O, ito na kayo namin dito. Manpil, hindi ka tinanggap, hindi ka daw pala. Paano nangyayari mo? Ano? Hindi ka tinanggap dito. Pero ganun pa nga sino. Tumahin kami sa isang restaurant ko. Hindi ako makakain. Anong gagawin ko? Anong gusto mo? Okay, pagkatapos kumain, hindi nagsasalita si Monsignor dito. Si Monsignor Taibigan ang nagsalita. Nagtanong sa akin, Mandy, kung i-rate mo ang passion mo 1 to 10, anong rate? Kung anong rate 1 to 10, anong rate ng passion mo? At sabi ko, Father, ang rate ko, di ko man, baka 0.3 o 0.5. Anong sagot ni Monsignor Taibigan? Mandy, pwede ba? Diyan tayo magsimula sa 0.3 at 0.5. Naku, patay ka ako, hindi ako makakalabas dito. O sige ho, ano ang nature ng aking program? Mandy, ang sabi mo, ulat mo sa apostol i-assign namin ikaw sa isang parokya. Okay? Sino naman? Kanino ayaw ko na malaki. Pero ayaw ko talaga. Kay Father Odong mo ako pupunta, gusto kong pumunta. Sapagkat si Odong ay nakakilala na sa Palayan, at sa Palayan ay kasama ng ex-seminary o Espiritu Buhay. Nakakasama ko si Tony, evangelist na pagkaminsan. So, nagpunta ako kay Odong, nagpasama ko, sabi ako, Father, dito muna mo ako ilalagay. Oo, nakausap ko na si Monsignor Taibigan at saka Monsignor dito. Dito na tao. Okay, sige. Pero sa totoo lang, napakagray na wala ang tawag mo sa akin ng pagsimpa ko Pero naroon ako, sa paglimisa, sa paggising sa umaga, sa first week, hirap na hirap po ako. At sa aking pagpunta po doon, si Father Odong, magbibig sa yan ng alas 6. Everyday yan. At everyday, mga kapatid, iisa ang ginagawa niyan. Gigising yan ng alas 5, alam ko, 4:30. Papanahon, papuntang simbahan, sa Panaypayanan, parokya ni Santa Maria Magdalena. At pagkatapos po noon, mag-meditation, mag-morning prayer yan, ng 5:30 hanggang 6. 6 o'clock mag-misa. At pagkatapos mo ng misa, 6:30, mag-meditation mo yan, 6:30 to 7, na yun ay pinakatamaran ko na po. Ay kayo sa totoo lang mga kapatid, sa loob ng napakaraming taon na yan ay ginagawa ng pare, parang nakakit ako, parang nakaapoy ulit yung kagustuhan kong magdasal at least magdasal at mag-meditate sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, Father, yung point na sinasabi ni Father Taibigan, ay naging siguro naging 4 points na po. Nang patawalan ang pare. Ganon, hindi yan nagsasalita sa ama, dito ang gawin mo. Magdasal ka, hindi siya nagsasabi. Basta sa akin, naakit lang ako sa kanyang ginagawa araw-araw. Ngayon, sa kanyang buhay, yung pakipagpagdayan niya, mga kapatid, may limitasyon din mo kami mga pare. Nagkakaroon dyan. Pero kahit magalit siya, hindi magtatagal kapatinan niya ang kanyang pinagkakalita. Di ba nga? Kaya po, ang isa pang maganda po dyan, kahit pa paano,
Diyan ako natuto din kay Father Otto na bumili palagi ng libro. Yung natutunan ni Father Otto at narinig ko din sa pagkakatusan namin, continue, baby. Continue magpatuloy ng pag-aaral. Sapagkat yung 10 taong pag-aaral ninyo sa loob ng seminaryo, hindi sapat yan. Pero ang maganda talagang uulit-ulitin ko sa inyo para kay Father Otto, mga kapatid, ay yung kanyang prayer na dumo ako nagtatsa, yun mo ang aking natutunan sa kanya. Yun, dulo ako natuto. Na yun mo ay talagang tinayuan ko na. Pero dahil sa kanyang magandang halimbawa, yun, hinawakan ko na ulit ang aking Biblia. Hinawakan ko na ulit ang aking Biblia. At ano sabi sa akin ni Father Otto, naku, hindi ko makakalimutan, nakimatandaan sa aking nakalakad. Uy, Mandy, may Biblia ka pala. Oo, talaga ko naman ari. Palagi ko na lang, hindi ko lang pinapasa. Pero ngayon, dahil sa'yo, na-active ko din ako. Yan naman, palagi na sabi, kay Mandy, binobo na ba ako, binobo ko ako. So, gano'n, araw-araw at tuwing hapon niya, aalis tuloy kami. Alas 4:30, pasaan kami, araw-araw yan, papunta kami ng San Pascual, Batangas. Yung simbahan ng San Pascual pa doon, na kung tawagin Ignatas, na yan ay hindi pa naman po parokya yun. That was 1978 nung ako'y pumunta kay Father Otto noon, nung ako'y nag-regency. At yun, mga kapatid, may misa ulit doon, naka-honor pa ho yan. Yun ang aming sasakyan. Honor. At sa pamamagitan po ito, balik ulit kami sa bayanan sapagkat yun ang aming handungan doon kami nangyayari. So mga kapatid, 1 taon at 6 na buwan mo ako tumira dyan. Yan natin ito sa siya. Si Doktora natin din ako po yan. Itong mga kapamangkin, hindi ko na kong kilala. Pero hindi mapaliti tulong na ako. Anak yan natin Doktora po yun. At yun palagi, mga kapatid, ang ating natutunan kay Father Otto. 1 year and 8 months na po ako. At nung ako po'y aalis na, Father Otto, yung point 3, naging 4 points. Pero ngayon aalis na ako, siguro 6 points. At pataas ng pataas siguro. Gusto mo naman pare? Sabi ko sa kanya, babalik ko sa seminaryo na meron tinig na ulit. At kahit pabiro, nagpasalamat ako sa kanya, Father Otto, kung dahil sa iyo, hindi siguro ulit mag-iinit ang bukas mo. Kahit ako'y namumulan yan, nagpapasabihin ako niyan. Pero sabi niya, masasakit ang sinasabi. Pero, I will accept that, positively. Sapagkat yung may sakit, kung yung may sakit, kinakailangan mong masaktan para taguhin. Yung isang taong may abnormality sa katawan, may sakit. At ito yung operahin, siyempre, you stay. Tanggapin mo yung sakit na yan. Tanggapin mo yung pag-inom yan na masakit, masama ang lasa. Tandaan mo, yung mga sakit na yan, pag tinanggap mo, yan ang makakagaling sa iyo. Kaya yung sinasabi niya, pangalan yun, maganda yun para sa akin. Nireport niya kung anong aking performance doon kay Monsignor dito at kay Monsignor Pandaytigan kung sino ako sa parokya. Sabi niya, sabi ni Padre dito, pwede ka na daw naman bumalik. Pero kailan ka ba balik? Parang unang pa po, gusto ko pong bumalik ulit ay yung magpatrabaho pa po saan. Anong sabi ni Monsignor dito? Okay, kagalan kita sa Padre na ang panos noon ay si Father Mel Maximo. Tumigil po ako doon
ng 2 months. So, after 2 years, bumalik na ako sa seminaryo, at palagi na akong pinakamusta ni Father Otto na tulad po sa akin yan. Palagi sinasabi niya sa akin, hinahanap ko na yung sulat, pero may natatanda ako. Ang sabi niya, just keep on praying. Magdadiretso ka. Alam ko, sabi niya, baka pinuputo, alam ko, mas mabait ka kaysa akin. Nang bola pa rin. So, mga kapatid, sa pananampalataya, Father Otto, alam ko na baka pinasa buhay na malaking ka na. Nasa langit ka na. Go! Where you belong. Pagkasalo kami mga pari, minahal ko rin, pinakasamahan mo rin. At yun naman, pinagtinang ka rin namin, pero nahiyang ka na, please. Hindi nawawala ang patuloy na pagsulong na dumating sa amin. So, Father Otto, everything, may rest in peace. Thank you very much. I love you. Sumasampalataya ako sa Diyos sa kaibigan sa akin. Iwan sumasampalataya ako kay Kristo, isa sa Diyos, ay naman ang lahat. Gatawa ka at siya ng Espiritu Santo. Pinanasin sa Maria Bibel, pinagpasahan ko siya. Pinakasusus na tayo ng hindi. Salamat sa katawag. May katilang araw ng pagbihat sa langit, naguklot sa ating Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Walang ulang marinig ko sa buhay na matay na ako. Masamalaya ako sa Espiritu Santo, sa pananasipan ako niya, sa sunuhan ng sa patawan ng mga kasalanan, sa pagkukuhay ng iyo na matay na ako, sa tukoy na mga kalimutan. Kaya sana lahat na tayo, niliwanag walang kamatayan at kaluluwa at hindi mabubuhay ang ating katawan. Ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng lahat ng nabubuhay at karamatan. Ang ating itutugon, Panginoon, na higing bigay mo ang aming pagkalaan. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, nawa ang asal nila'y magbigay saksi sa pananampalatayang pinahayag ng mga labi nila at sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa magpatuloy silang magpahayag ng puro ng simbahan ng buong linaw at tapang at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming para sa ating mga pinuno ng pamahalaan at lahat ng may pananagutan sa pagtataguyod ng kabutihan ng lahat. Nawa ipagtanggol nila ang matuwid, gawin ang tama at pigilan ang mga nagpapahamak sa madla. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming para sa mga doktor, nurse, at mga taong nag-aalaga sa may maluluhang karamdaman. Nawa tumupad sila sa kanilang mga tungkulin ng may paggalang sa kabanalan ng tao at pasiglahin nila ang kanilang mga pasyente sa pag-asa sa kaligayang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming Panginoon,
Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbibigay mo sa amin na ganitong pagkakataon upang gulitayin ang aming mga yumao at tulungan sila sa kanilang kasalukuyang pangangailangan sa pamagitan ng aming pagdarasal. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kapayapaan at kaligayahan ninanais namin para sa aming lahat. Sinasama namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Puri-puri ka, Diyos, o ang maligkas sa iyong pagandahan mo ang narito ang aming kayaan. Mula sa lupa ang wala ng pagawa. At tinapay na ito para maging pagkain ng ibigay ito. Puri-puri ka, Diyos, o ang maligkas sa iyong pagandahan mo ang narito ang aming kayaan. Mula sa katas ng ubas sa buwan ng aming pagawa. Ang alam ko ito para maging ibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid o pinuhan ng paghahain ng kaligtan ng Diyos sa mga kapapagin. Ang malamig lumikha, ang aming mga alay ay iyong kaligtan, upang ang mga pumanaw ay makaakyat sa kalawalatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sa Diyos sa iyong puso at sa lumatanan ng Panginoon. Malaming mga pangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo ng aming Panginoon. Ipinasya niya na pusong mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mapana sa iyong pagkupo at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong pagkakalaman. Maraming banal, ikaw ang buwan ng iyong pangalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging nandun, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinag-atihat niya yun, niabot sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kaya. Ito ang aming katawan na iyakan ito para sa iyo. Hindi naman, nung matapos ang bulan,
gawa niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Pero kaya ang kalis sa kanyang mga naghahatid sila. Tanggapin inyong lahat ito at kinilig. Ito ang kalis sa bagong Lord, ng bago at walang kagantipan. Aming dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa naman ngayon ang pag-alaan sa pagkamatay at muling pagbuhay na ito. Kaya't iyaan namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap ko para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusan sa katawan ng Lord ni Kristo ay mapakulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingatin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ninyo ng aming Papa ni Gilbert ang aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Aurelio na pinabot mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y itinagal, siya nakay sa Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y tumangang mabay-bakay sa Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hingay, nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga kumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ay walang bakas. Kaysa ng mahalaga rin Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pag-ibigin mga nagagaling ang mundo sa pulo ni Jesus, Panginoon natin ang Diyos, kaya natin na lakas.
Hinihiling namin kabiyaya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinalalagyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Cristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan mo ng kayo. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumalit. Bigayan kayo ng kapayapaan sa Jesus. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang manunubos na pinagmulan ng ating buhay na siya natin patutunguhan sa buhay mo walang hanggan. Kordero ng Diyos, nagagas sa mga kasalanan sa ating ang panatayan ng niya sa Kanya. Panginoon, hirap ka at dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang panatayan sa Kanya.
Aba nating mapagmahal, alang-alang sa pakikinabang sa pagkakaay pinagdiwang, dagdagan mo ang iyong pagmamagandang loob sa mga lingkod mo umano. At ang mga pinagkalooban mo ng iyong buhay, noong sila ay kinigan, ay bigyan mo ng kaganapan ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalan. Amen. Magsipo muna po sa madali. Sa pangalan po ng pamilya ni Padre Odong, sa pamumunan ng kanyang aning ng mga kapatid, mga hipag, bayaw, pamangkin, ako, at sa mga iba pa po kamag-anak na narito, sa pangalan po ng pamilya ng klero ng Archdiocese ng Lima, na isa pa rin pamilya ni Padre Odong, nais ko po pasalamatan ang bawat isa sa iyo na patuloy sa pananalangin, pag-alaala kay Padre Odong. Sabi po ng isa matanda na nakausap ko, gusto mong malaman kung paano pa naging tao, kung paano pa nung nabuhay, malalaman mo yan sa iyong pagpanaw. Kung marami ang makikiraman, kung marami ang susuporta, kung marami ang malulungkot. At mga kapatid, yan po ang nangyayari ngayon sa bawat isa sa atin. Ipinapakita natin ang ganda ng pakikisama sa bawat isa sa atin ni Padre Odong noong siya'y nabubuhay pa. Hindi lamang trabaho ang ipinakita niya sa atin, ang ipinamalas niya sa atin, kundi ang isang totoo na pagkakaibigan. Kaya po tayo narito. At yan po ay binigyan sa pagbabahagi ni Father Marvin sa kanyang pumilihan. Tamang-tama ang Ebanghelyong narinig natin, si Kristo ang tinapay ng buhay. At si Father Odong ay naging tinapay ng buhay sa buhay bukasyon ni Father Marvin. Ano ang sabi niya? Halos wala na. Only 3%. Subalit, nung makasama si Father, doon muli nag-init, doon muli lumakas, at doon muli nagsimula ang kanyang bukasyon. Si Father Odong naging tinapay ng buhay at bukasyon ni Father Marvin. At isa pa mo aking sasabihin, marami tayo nasasabi ng Father Odong sa pagkakita ng Panginoon. Pero I think ang lahat ng ito uuwi sa doon sa narinig ko at nabasa ko. Ang isang mahusay na pinuno ay magaling gumawa ng mga pinuno. At yan ho si Father. Ang galing ho niyang magtak ng tao para mamuno. Kaya yung narinig ninyo, buhay ang parokya, buhay ang mga parokya kanyang naiwan at sambayanan, sapagkat iniwan niya ang mga leaders na kanyang binuo noong siya'y naroon pa. Salamat po, Bishop Ray, sa inyong pangunguna sa pagdiriwang nito. Magaman alam po namin na kayo ay napakabala sa mga panahon ito, binigyan pa ninyo ng panahon si Father Odong sa kanyang mga huling lamay nito. At bilang kong pangwakas, naiintindihan ko kung si Ate Lerma, ang kanyang asawa, si Kuya Eric, ang kanyang asawa ay umuwi sapagkat sila'y kapatid. Alam po ninyo, kung isang tao ay uuwi na hindi mo paano-ano, para lamang makilaman from Australia, umuwi para lamang ito. Hindi naman kapag-ano.
Pero minsan pa rin siguro, alahi po, Father Odong ang kanyang buhay. Yan po si Father. Pagkaman, nakalimutan po, so hindi na natin makasama physically. Pero marami siyang iniwan sa atin. Kung gusto natin magpatuloy at talagang mahal natin siya, pagpatuloy natin ang ating pagkalaan sa kanya. Sabi nga, ang ating kababayan, si Father Roy, ang remedyo ng iksing buhay ay ang pagkalaan. If we remember a person, we continue his life here on earth. Maraming salamat po. Atin po itutugon, Panginoon, ingatan mo ang iyong lingkod na iba. O Diyos, o ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyong tutulog, kaya aking Panginoon. Ang wika ko sa ating Diyos, kabutihan ang tinanggap ko, ikaw nga ang nagkaloob. Panginoon, ingatan mo ang kapatid namin yung mga. Ang mga lingkod ng poon ay katulad karanaman, ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. Ang bumalik sa ibang Diyos ang suliranin apot-apot sa pagsangkang gawin nila, ako'y hindi lalaw. Kailangan ang Panginoon ng lahat sa aking buhay, ako'y tinutugon sa lahat ng kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay, kailangan ng kaloob mo sa akin na ibigay. Panginoon, ingatan mo. Pinupuri ko ang poon siya aking patnubay kahit iniwan niya sa aking maakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matigilan. Panginoon, Dito ako'y nagdiriwang, ang diwa ko ay nagkakalap, ang aking bunal na may hindi ako matigilan. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga sa buong ng mga patay, pag doon ay maagnas. Panginoon, ingatan mo ang iyong lingkod na iyong ama. Ituturo mo ang landas na buhay at hahantungan sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay nagdudulot ng ligayang malaranggan. Panginoon, ingatan mo ang iyong lingkod na iyong ama. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Panginoon Jesucristo, sa bisa ng iyong muling pagkabuhay, inaaway mo kami sa daigdig ng mga patay. Pakain mo si Father Aurelio Oscar, ang mahal naming limang, sa landas na hantungan ay buhay na walang hanggan, upang sa piling mo ay madama niya ang lubos na kagalakan. Kasama ng Ama, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan kailanman, ang igawat ng may kapal sa imang ating mahal. Sinaway sa daya, ang ilaw at ulang.
Subayin niyo ang Panginoon at pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Usapan na kami sa umayo kayo at kaya pagmamahal kayo. Salamat sa Diyos. This St. Michael